Dumating na sa punto kasi nito, gumagalaw na kasi yung People's Initiative. At yan na, di ba? Ang clamor din ng mga kababayan natin. Hindi lang gumagalaw, kundi arangkada at walang pakialam sa mga batas natin. Talagang ang gagarapal at saka barubal talaga. Sinabi pa nga ni FPRD, sabi niya, yung pera, tanggapin nyo kasi pera nyo naman talaga yan. Pati yung mga nasa bulsa ng nasa pamahalaan, ng mga government official natin, pera po ng taong bayan yan. Pero parang pinapamukha sa atin na itong mga kababayan natin na hindi nila alam nga ano ba talaga yung pinapagawa pinapapirma sa kanila, and yet bibigyan silang pera para bang amo nila na kapalit ng perang ito ay gawin nyo ang gusto natin dito, no? Para yung pala sa kanilang sariling interes. Miss Ina, mabibigyan yan ng mga pagpapaliwanag ngayong araw sa Senate hearing sa komitiba ni Senator Amy Marcos and other senators are joining, which is about to start or nag-start na. Ongoing na. Yan, no? Pero may balita tayo, ma'am, para mabuo ang aming pagtingin dito. Ano ang pananagutang moral at politikal ng presidente dito? At hindi siya pwede maghugas kamay sa nangyayaring kaguluhang pampolitika. Sanay na sanay pa naman maghugas ng kamay ito at magtago sa palda ni... At magbait-baitan. Miss Ina? Walang sariling paninindigan. Hindi na natin mapigilan yung mga sarili natin dito, ka Eric Olores. Kasi para ka talagang tinaksil. Hindi lang parang pinagtataksilan tayo dito. No? Ina-expose nga di umano raw ni Senator Amy na may 20 milyon ang bawat distrito at tinitignan na nga kung anong pondo ang gamit dito at kung bakit di umano raw sila nagdi-dispose ng ganitong halaga. Patutsada tuloy ng netizens sa isyong ito. Kaya gustong-gusto na mga congressman na matuloy ang PI kasi karamihan mga last termer na sila. Kaya gusto nila magtagal pa sa pwesto kagaya ni Congressman Salceda. At para lagi kang updated sa mga bagong upload natin, araw-araw tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Pero wala pang 24 oras ang mga alipores at mga bata-bata, no, mga tuta at operatiba ni Martin Romualdez at ng kanyang mga operators on the ground, sige ang paghahabol na makakuha ng mga signatures. Una, in-expose si Senator Amy, hinabol nila ang mga kontraktor, nagbigay ng quota between 20,000 to 25,000 signatures sa mga formas na nagbigay. Staff ni Martin Romualdez ang nagpapalaga na... What is the, Eric, that DPWH, diba? DPWH. Yung the 20 to 25,000 signatures before what? For People's Initiative, na ang nakalagay doon ay babaguhin ang pagbubutuhan ng Senado at Kongreso. No, I mean, bakit DPWH? Sapagkat doon ang mga kontraktor at sila ang dinadaanan ng mga pet projects. At kung So, hindi requirement nila yun. Kailangan magbigay kayo ng 25,000 signatures bago kayo makabid. Ma-blacklist ka or ma-isolate ka sa bidding. Yan, galing kay Martin Romualdez. Kalokohan talaga ito. Number 2, in-expose ni Senator Amy... sobra. In-expose ni Senator Amy Marcos na may 20 million ang bawat distrito at mayroon pang AX at tupad. At ito ay sinabi niya galing yan sa speaker. At tinitingnan nila sino at ano ang pondo na pinanggagalingan nito. Bakit nagdi-dispose ng ganito? At nauna pa dyan, in-expose din ni Congressman Edsel Lagman at ni Governor Lagman sa Albay, Miss Ina, at sinigundahan lately ni Senator Chis Escudero. Pero ano po ang pinagmulan kung bakit biglang pinatigil sa Comelec? Meron tayong news. May news ka? Ipasok natin. But can I still say something? No? Can I still say something? With all of this going on, in my mind, meron na tayong nakikita ko dito, technical malversation, no, ng mga pondo ng bayan at saka bribery. So, gusto ko lang malaman ng ating mga kababayan, mamulat kayo na sa harapan natin ngayon, napakaraming krimen ang nangyayari at mukhang ang nagpakana nito ay ang Speaker of the House. With consent, ma'am, ng Presidente. Yes, of course. We are not afraid to speak about that. Why? Kasi pinasakay niya ang Senado. Mamaya, punta namin ang analysis na yan. And not only that, during the Davao event, there was another angle. Kasi this is an issue with a lot of layers now, we can see. And the former president said that the one behind all of this is the First Lady. Yes, isa pa yun. Mabomba yun. It's the First Lady and it's because she wants her son to be president. Yun. So can you imagine? So these are layers that we need to know at kailangan harapin natin yan. Ma'am, may adjective yun, ha? May modifier ang statement ni Pangulong Rodrigo Duterte. The president is hostage to his power-hungry wife.
Yeah. I-review nyo ang kanyang speech, nandun yun. That's the open secret, Yes, actually. the president is hostage to his power-hungry wife. Yeah. At may dugtong dyan ang kapatid ng presidente. Panginoon, ilayo nyo po at pangalagaan at protektahan ang aking kapatid si Pangulong Bongbong Marcos sa mga demonyong nakapaligid sa kanya, sa Malacanang at sa kanya mismo. But you know Malinaw what, po. Eric, Yung panawagan na yan. having worked with the former president, the buck really stops With you. the You president. cannot blame anybody. You cannot blame my wife, my cousin, my whoever. You are the president. You asked for it. Nobody put a gun to your head. Yes. Ikaw ang ibinoto at ikaw ang binigyan ng tiwala. So bakit ka nagsisinungaling sa amin at bakit mo Pinapasakay. pinapauna pa? Ikaw pa'y nangunguna sa pagsira ng saligang batas. Ayun. Ganun kabigat ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Babalikan natin, Nung- Miss Ina, ha? Yes, yung napapanood na, dagdag ko lang to ka, Sige, Erica. okay. Grabe yung mga pasabog nung, alam mo yung sabi nga, nahulog na, marami na nahulog sa kanilang upuan, yung sunod-sunod na bomba Natula na pinalusot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At natatandaan ko lang na sabi pa niya, pinipigilan niya talaga na umabot siya sa ganitong punto. Kasi Yun ang opening statement niya, hindi niya gusto na masira ang ating pamahalaan. Totoo yun. Di ba? Totoong Sabi niya totoo talaga, yun. di ba Yeah. before that, nagsasabi pa nga siya, wala namang problema kaya Kinakalma niya, pinapatid kinakalma niya. niya. Lahat. Pero Nagtitimpi dumating na sa siya. punto kasi nito, Yeah. gumagalaw na kasi yung People's Initiative. At yan Yeah. na, di ba? Ang clamor din ng mga kababayan natin. Hindi lang gumagalaw, kundi arangkada at Yes. walang pakialam sa mga Pangbabalahura. batas natin. Talagang ang gagarapal at saka barubal talaga. Sinabi pa nga ni FPRD, sabi niya, yung pera, tanggapin nyo kasi pera nyo naman talaga yan. Oo, Pati totoo mga yun. nasa bulsa ng nasa pamahalaan, ng mga government official natin, pera po ng taong bayan yan. Pero parang pinapamukha sa atin na itong mga kababayan natin na hindi nila alam nga ano ba talaga yung pinapagawa sa kanila, pinapapirma sa kanila. And yet, bibigyan silang pera. Para bang amo nila na kapalit ng perang ito ay gawin nyo ang gusto natin dito, para yung pala sa kanilang sariling interes. Miss Ina, Kaya mabibigyan naman, yan yes. ng mga pagpapaliwanag ngayong araw sa Senate hearing sa komitiba ni Senator Amy Marcos and other senators are joining, which is about to start or nag-start It's na. ongoing. Yeah, Ongoing ongoing na. na yan, no? Pero may balita tayo, ma'am, para Hearing. mabuo ang aming pagtingin dito. Ano ang pananagutang moral at politikal ng presidente dito at hindi siya pwede maghugas kamay sa nangyayaring kaguluhang pampolitika Sanay na sanay pa naman Yes. maghugas ng kamay ito at magtago at sa magtago palda ni... at magbait-baitan. Yeah. Miss Ina? Walang sariling paninindigan. Hindi na natin mapigilan yung mga sarili natin dito, Eric Hindi, Flores. kasi para ka talagang tinaksil. Oo, Hindi lang parang pagtataksil sa bayan. pinagtataksilan tayo dito. No? Yes, ito, sinuspinde na ng COMELEC ang pagtanggap ng mga lagda para sa People's Initiative. Aminado ang komisyon na maraming butas sa kanilang guidelines pagdating sa PI. Ang detalye mula kay Margot Gonzalez. The COMELEC by itself is the one. Unanimous ang boto ng 7 miyembro ng COMELEC Bank para ipatigil ang pagtanggap ng mga lagdang kinala para sa People's Initiative o PI. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Garcia, kawalan ng kompletong guidelines ang nag-udyok sa komisyon para suspindihin ang pagtanggap ng signature forms. Hindi raw kasi malinaw sa COMELEC Resolution 10650 para sa People's Initiative na nabuo noong taong 2020 kung ano ang gagawin ng komisyon sakalit may tumutol sa PI maging sa mga withdrawals. Kahit nga rin daw ang verification process ng mga lagda sa kasalukuyang guidelines ay kailangan ding reviewin. Na-anticipate na natin yung magiging problema later on. Sure na sure yun. Magkakaproblema. One will insist, dapat may watcher. Our local COMELEC will say, wala sa rules. So pag-aawayan natin yon. One will insist, bakit wala kayong notice? Sasabihin ng local COMELEC namin, wala naman sa rules. One will say, ito ang ruling ko, signature na yan. One will say, saan na yun ako pupunta pagkatapos? Hindi po ba? So, maganda po siguro ayusin. Hindi naman dahil sa sobrang kakulangan ko, hindi, nararapat lang na ilagay po ng komisyon yan. Maliban dyan, idinahilan din ng COMELEC ang mga issue o aligasyon ng signature buying para suspindihin nilang pagtanggap ng mga lagda. Malabo rin daw kasi sa guidelines kung ano ang magiging parusa sa mga namimili ng lagda. Ngayon pa lang lagi nyo kaming tinatanong, Chair, paano yon? Merong insidente ng signature buying. Pwede mo bang i-apply dito ang vote buying na nakalagay sa Omnibus Election Code? So yan isang bagay. Tapos tatanungin pa tayo, paano mga barangay? Pwede ba silang nangunguna-nguna o promotor sa pangongolekta ng signature? Wala po sa guidelines yun. Sa aking palagay po, kinakailangan din liwanagin yun. May nakalagay po, Section 16, bawal ang pamimigay ang paggamit ng government funds sa
sa pagpapapirma. So, bawal. Ano ang liability nung nagpapirma na gumamit ng public funds? Wala rin po nakalagay doon sa guidelines namin. Sinabi din ni Garcia na mas mainam nang maiayos muna nila ang guidelines ngayon bago pa makarating ang usapin sa Korte Suprema at punahin ang kanilang rules. Itinanggi naman niya na may pinapaboran silang mga politiko kasunod ng inilabas nilang desisyon. Sana po ay wag makonsider na pinapanigan namin ang isang grupo as against sa another group. Kasi po ito naman pong ginagawa ng komisyon. Sa bandang huli kasi, alam nyo, ina-anticipate na namin. Pag dumating ang tamang panahon, masisisi ang COMELEC. Sana inayos nyo na yung una pa yan. Sana kinorek nyo na yung nasa rules na yan. Hindi yung kung kailan tayo nagtungo sa puntong to, saka nyo sasabihin, may mali pala, may kulang pala. Bakit hindi nyo nilagay kaagad? Kami po masisisi. So wala po ito sa pamumulitika. Indefinite ang suspension o wala pang katiyakan kung kailan ulit tatanggap ng mga lagda ang COMELEC. Kailangan pa raw kasing dumaan sa masusing pagsusuri bago sila magpalabas ng panibagong guidelines. Sa taya ng COMELEC, umabot na sa 7 milyon ang natanggap nila mga pirma mula sa 209 na distrito sa buong Pilipinas. Itatago nga raw muna nila ang mga nakalap na pirma at sakaling may lumapit para bawiin ang kanilang pirma ay papayagan naman ito ng komisyon. Sinabi naman ni Garcia na bago pa ang suspensyon ay wala pa silang natatanggap na formal na petisyon para sa People's Initiative. Wala rin daw silang ideya kung sino ang nasa likod ng mga natanggap nilang mga signature form. Samantala, nakatakda namang humarap sa Senado bukas ang COMELEC para sa pagdinig na may kinalaman sa People's Initiative. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, Margaret Gonzalez, SMNI News. Mga kababayan, ito po ang tinatawag na desisyon ng COMELEC and Bank ay salbabida desisyon. Bakit salbabida decision ka, Eric? Para isalba ang kanilang sarili at isalba ang political crisis na namumuo in their attempt na ipatigil ang People's Initiative o Pulbrunic Initiative, sabi ng mga netizen namin habang kami bumabasa. Una, from the start, sinabihan na ang COMELEC ng mga abogado, sina Attorney Macalintal, marami, Attorney Lagban, at iba pa, Attorney Coco Pimentel, nagsabi na walang jurisdiction ang COMELEC. May abogado mamaya na magbibigay dyan. Si Attorney Mark Tolentino, walang jurisdiction ang COMELEC. Sa pagtanggap ng mga signatures na ito, hindi siya pwede magtago, Ma'am Lorraine. Miss Ina, mga kababayan. Sa tinatawag na ministerial function, na wala siya magawa kasi dinulog sa kanya. Una sa lahat, bogus ang mga signatures na ito. Bakit? Walang petitioner. Walang hinain na petisyon. Para sa ano ito? Therefore, from the start, void ab initio. Yan ang ibig sabihin, walang bisa, walang katuturan. O bakit pinagpatuloy? Kasi alam natin na pinipressure siya. Sino? Ng grupo, ng Speaker of the House, na siyang pasimuno. Correct. Hindi na tayo magpatumpik-tumpik. Tinawagan sila. Kaya naglagak ng 14 billion dyan for plebiscite and referendum. Kasi they were expecting na kaya nilang i-railroad, itulak sa lalamunan ng sambayan ng Pilipino ang ganito karuming pakana na People's Initiative daw nila. Number 2, bakit salbabida desisyon ito? Sapagkat napapahiya ng COMELEC. Walang petitioner, walang petition, walang lumalantad, questionable ang mga signatures, and yet pinagpapatuloy nila as if there is a semblance of regularity, validity, and legality. Lahat ng ito illegal eh. Wala nga silang jurisdiction to accept these signatures, mga kababayan. So malinaw po na salbabida para isalba ang kanilang mga sarili. But nonetheless, ito po ay isang konsuelo di bobo. Kasi alam na ng mamamayan na ito ay mali. Subalit, ginawa pa ng COMELEC na parang bida pa sila at ngayon nagbibidibadahan pati sila Franz Castro, sila Nery Colmenares na sila daw ang nagpanukala na ipatigil, ipasuspend sa COMELEC ang pagtanggap. Explain. Oo. Eric. Explain. Pakiliwanag mo lang sa mga kababayan natin yung laro na yan ng CPP, NPA, NDF, yung sakay-sakay na yan. Oh, sumasayaw talaga sila dyan sa nangyayari. Thank you, Ma'am Lorraine. Thank you, Miss Ina. Napakadelikado po pag hindi namin ito ibulgar. Sapagkat na may pakana ng kaguluhan na ito, CPP, NPA, NDF. Paano? Sila po nagsulsol kay Martin Romualdez. At sa bloke ni Martin Romualdez, doon sa House of Representatives na magmaniobra against dito sa tumitindig laban sa kanila. Sila Duterte at mga kagrupo nila. At kasama na po kami dyan na naninindigan laban sa kanila. Para mailusot ito, inatake ang SMNI. Pero nakita ni Martin Romualdez, pwede pala mag-abuso ng poder. Pwede pala gamitin ito sa political initiative, which is PI. Kaya ginamit nila. Ang tanong ni Ma'am Lorraine, bakit nandyan sa likod ang CPP, NPA, NDF, bigla silang
umasta ngayon na parang Salvador sila o tagapagligtas. Sapagkat nabubuko, nakikita ng mamamayan ang kasamaan at ang abuso at pandaraya sa People's Initiative. So the CPP, NPA, NDF wanted to distance themselves from that. Ano ang pinaka-ruta nila? Lumabas na parang sila ay mga petitioner. Sila ay opositor. Pero sa pasimuno ng political agenda na ito, kasama sila. Opo, saan dumaan? Sa kanilang 3 party list operatives. Si Franz Castro, si Raul Manuel at si Arlene Brosas. At makikita nyo kung paano nila sinakyan ang issue ngayon para baliktarin ang sitwasyon na parang bida pa sila. Nagbuo sila ng No to Chacha Coalition at may galaw sila, Miss Ina, Ma'am Lorraine, na kontrapirma. Pero lahat ng ito, ang patutunguhan, magbibida-bidahan sila. Kaya ang COMELEC, para makapag-recover, Makarecruit ng mga anak natin. Yes, exactly, Ma'am Lorraine, kasi nangangalap ng volunteer ngayon si Raul Manuel para sa kontrapirma. Yes. At sa mga kontra-initiative daw sa PI. Pero sila ang nagpasimuno. Nag-udyok at nagsolsol nito kay Martin Romualdez. Pero nang nagkagulo at lumaban ng taong bayan at nakikita nila ma-isolate ito, ang inisyatibang ito, pumosisyon sila. Yung yung delikado doon, totoong issue siya. Yes. No, hindi katulad yung invento lang nila. Pero ito, tatagan dapat ipaglaban natin ito. So, sumasakay sila dyan Agree. at kailangan mulat kayo. No? Mulat kayo na ito sila Franz Castro, wala silang pakialam dyan. In fact, gusto nila yan para talagang maging Magkagulo. magulo ang Pilipinas. Exactly. So, yan yung hinihingi sa atin ng panahon na we're going to be more discerning. Na alam natin kung papaniwalaan ba natin yung pagmumukha ni Franz Castro, basta alam natin Si na Nery Colmenares ngayon, ma'am, ang nagpiprinted din at si Sator Ocampo. oh, there you At go. sila Teddy Casino. Yes. Oo. At- Pero ang nasa kaduluduluhan nito ay ang bangkay ng mga anak natin. Exactly. Yan pag sila Franz Castro, yan ang katotohanan. So huwag niyong kakalimutan yan. Pero itong pinaglalaban natin, para sa bayan talaga yan. Malinaw po yun, ha? Yeah. Alamin niyo po kung sino muna ang nagsasalita niyan dahil nga pangkaraniwan, no, o itong issue na pinag-uusapan ng lahat ang kanilang gagamitin. At kung hindi po kayo maingat, nako mga kababayan, delikado May po. tanong ako ha. May Yes, tanong ma'am. ako kay Eric. So, Eric, tama ba no, na pag ang gobyerno ay corrupt, pag ang presidente ay drug addict, Mahina. hindi, yung kung ano yung mga inaccuse ni PRRD, no? Pag ang asawa niya ay ambisyosa, na gusto pati yung mga anak to the point na babastusin ang saligang batas natin, tiba-tiba ang CPP, NPA, NDF dito. Tama Exactly. ba? Sapagkat nagagamit nila ito sa 3 pamamaraan. Nakakakuha sila ng alyansa, nakakakuha sila ng pondo, at libre ang propaganda operations. At gusto nila nagkakagulo ang politika para hindi sila mapuruhan. So sa tanong ni Ma'am Lorraine, are they benefiting from this so much? And they were the ones that created Sila this too. nag-create One of ito. the main creators, no? Yes. Apart from Lisa Araneta. Exactly. At ang punto dito, Ma'am According to Lorraine, PRRD, nakakabahala yun. ito kasi may statement kanina si Senator J.B. Ercito, Miss Ina, sa balita ni Troy. Ang sabi niya, we will cross party lines and we will talk to other interest groups para magkaisa para labanan ng People's Initiative. Doon ako nababahala. Kasi nananawagan ngayon ng Open Alliance for No to Chacha Coalition. Oo. Ang CPP-initiated party list groups. Regardless kung kahit kilala natin Yes. kalaban din sila. At tatawid sila papuntang Senado. But you know, Eric, ito yung difficulty Yes. nito. Kasi sa totoo, tama yon. We really, tama si Senator Tama JV. At this point, no, wala nang politika dapat yan. We Tama. should really be crossing across political lines. No? Talagang dapat tayo ay magkakapit-bisig. Pero yung danger doon sa sinasabi ni Senator JV ay dapat mulat siya sa sinasabi niya na ang CPP, NPA, NDF, the terrorist organization, the #1 security problem of our country, is going to take advantage of that, and they will co-opt this Correct. this noble movement of the senator. Correct. At ma'am, dapat ang ating unsolicited advice, bantayan palagi natin ang ating likod. Kilalanin natin ang ating kinakausap at kilalanin natin sino ang pwedeng sumama sa totoong koalisyon ng mamamayan. Yung CPP, NPA, NDF initiated group ngayon ang tawag nila No to Charter Change Coalition. No to Chacha Coalition. Kontrapirma. Huwag po natin silang isama dyan. Sapagkat yan ang kalokohang disenyo nila ng Tactical Alliance. Yeah. So Senator Ejercito, salamat po sa inyong inisyatiba na umabot sa mas malawak na grupo at totoong mga civil society groups and interest groups ng mamamayan. And also, thank you to him also because the tenor is one of unity. No, Unity. it's not division. So, Oo. napakahalaga no, na talaga tayo ay magkakapit-bisig. Okay. Pero out of the equation,
ang CPP, NPA, NDF, lalo na ang kanilang urban operatives, sapagkat hindi po pagkakaisa ang tunguhin nila. Yes. Oportunismo, panggagamit at manipulasyon, which they did at the House of Representatives. Kaya ito nagkagulo. Kaya mag-ingat tayo mga mamamayan, magbantay tayo, at expose natin ito, the need for a broader alliance and multi-sectoral participation to reject itong gahaman na taktika ng PI is tama. Yes. Pero dapat binabantayan natin ang likod natin on the basis of principled coalition and alliances without letting undesirable and ang malinaw na hindi Dangerous. mapagkakatiwala, dangerous. And in short ka, Eric, Ma'am Lorraine, gamitan lang kasi mangyayari talaga dito Pag by the nandyan end sila. of the day. Also I think that makakatulong sa ating mga kababayan at saka for Senator JV Ejercito to this graphic this graphic image of our children holding guns or their dead bodies there, because that, Senator Ejercito, is the aim and the goal of the CPP, NPA, NDF, nothing less than that, the Correct. bodies of our dead children. Exactly. Okay, andyan na si Attorney Mark. Yes, pero bagong lahat, one Oh, last round. yeah, Ito one kasi- Last round, no? Para yung Yeah. mahalagang issue. Oo, kasi Yeah. isa rin sa talagang sumabog na issue Yeah. nung binitawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sinabihan niya na si Pangulong Bongbong Marcos ay bangag noon at ngayon presidente pa rin ay bangag. And Kung that he's saan a naman drug addict. nag-respond si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, I think it's the fentanyl. Fentanyl is the strongest painkiller that you can buy. It is highly addictive and it has very serious side effects. PRRD has been taking the drug for a very long time now. When was the last time he told us he was taking fentanyl? Mga 5 or 6 years ago? After 5 or 6 years, it has affected him. Kaya palagay ko, nagkakaganyan. I hope his doctors better take care of him. Mami, ikaw muna. Okay. Ikaw muna, ma'am. So, as a doctor, and as someone who, as a doctor first of all, fentanyl is totally legal, no? It's a prescription drug, unlike cocaine, of which the sitting president is now being accused of being an addict of, diba? So, that is the very big difference. It was given to PRRD as a prescription for his surgery. And number 2, the last time that the president took it, the former president took fentanyl was 2015, 2016 before he sat as president. Walang illegal na ginawa ang former president, no? Whereas now, ang nakaupo ay yun ang accusation sa kanya that you are a drug addict. And PRRD is no longer the president. He's not the one that's on trial here, no, with that accusation. What we're concerned about is that a sitting president is a drug addict. That's the allegation. Yeah. And I heard the president say, I'm not going to dignify it when he was asked if it is true. I don't think that the ball is in your hands, Mr. President. The Filipino people demand that you take a drug test and a full disclosure be given to the public of what your health is. At tumari nga ito nagsamat-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ng mga netizens sa naging isyong ito. Ang Pilipinas sana pinakamayaman sa buong ASEAN. Ang kaso dahil sa kasakimay ng mga namumuno sa gobyerno at sobrang pagnanakaw, kaya walang asenso ang Pilipinas. Ganyan pala yan kagahaman si MR, kaya galit na galit sa FPRRD. Kung makatanggi parang inosente, hindi raw siya ang nasa likod nga ng PI. Ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagparakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. Siya yung nanguna talaga. Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue, because by this time he would know the verbitals. It would not be hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. I think before the UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung ganun lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas,
Bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung mag-separate independent to, at magpuntahan lahat dito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really, hindi naman passport. Kunting lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo rin, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. Angat, no? Wala nangyari sa Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party maze namin. At least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dyan sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, pagkapag takbo na kaago doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab, I understand. Pero, kaya sabi ko, hindi tayo makaintindihan. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement if you wanted to cut out from... No. It has been, it is not a sub rosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa wala pa yung dumating yung talaga yung nakita na natin yung baskin na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as the old. We cannot may at stake is our future and our children. So separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may itong matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible running candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for the Well, bahala kung sino nandito, mga politiko, mag-convince sila, malinis, walang bilihan. Wala mang, Okay, can we entertain a question from Edith Regalado? Mayor, two things. One thing is, are we seeing the end of things that after
your declaration Sunday night, COMELEC suspended the acceptance of the PI, and then another one is yung Senate came up strong in their position, and then are we just seeing the start of things to come? Di kita nakuha. Sino itong si Tuting? Two things. I said two things. Two things. Oh. I said two things. One is are we seeing the start? I was thinking that you are relating somebody named Tuting to him. Mahina. The second question is, what do you think would be the worst that they could file against you? I think the most is libels because of what you did last Sunday. Hindi ka naman pwede i-restrain. What would you file against me? Freedom of expression? I was talking of public interest. That is a subject that is sacred. I am a citizen of this republic and I should worry. Hindi naman sabi yan. Freedom of expression. And what is really telling is that I was talking of changes in the constitution of my country. Ano kaso? Anong kaso? Bugok ba sila? They cannot order you arrested naman. Puta, sipain ko sila. Pati yung ICC. I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao State na, si Alvarez na magtago sa akin dito sa Mindanao. Totoo. Dito sa Pilipinas, magkapasok sila. How about Mindanao Republic? Okay, Randy, yes. Sir, Congressman Romualdez seems like warning you, do not throw stone if you're living in a house of glass. Yun ang pagkasabi niya. Sino? Ni Romualdez, huwag kang babato ng bato kung ang bahay mo ay gawa sa glass. Ang problema, nipahat lang itong akin. Hindi ba dito? Babalikan ka kasi konting respeto daw sa Pangulo. Lahat tayo pa yung magkamali. Ano ilabas niya? X-rated na humihindot ako ng babae. Bakit? Hindi siya marunong? Turuan ko siya. Nagdakaw ako? Putang ina. You can reach the heavens na mayor ninyo ako for 23 years. May nakita kayong improvement pambahay ko sa sakyan ko pati sa ako ba'y nagpunta ng abroad? Hindi nga ako ayaw ko pumunta ng nakapunta ako ng abroad dahil duty ko nung presidente ako. Pero sabihin mo mag-abroad gastos ng gobyerno. Puta ina. Mag-gastos ka ng aeroplano sa gobyerno, manood ka ng F1? Anong gusto mo? Maglipat ako sa Hong Kong, maganon lang ako, tapos balik ako. Mahilig man ako mag-ganon. Masaya kayo niyan? What should we expect pa after this, Mayor? Again mo. What can I expect? What should people expect after this, after Sunday? Kasi nabulabog eh. Log. Ako, ayaw ko talaga makipag-away kay Marcos. Let me state this again and again and again.
si Marcos mabait na tao. Alam mo, makilala mo si Marcos, hindi makapatay ng langaw. Totoo yan. Hindi siguro kaya yung gano'n yan. Yung mag-init ng ulo, tang ina ka. Yung kaya mo yung ako, may langaw, may lamok. Marcos, but the problem is, yung ideas ba na lumalabas, asawa niya, pati kay yung pinsan niya, sila lang ito. Ano, you tinker with the Constitution na tatlo lang kayong mag-usap, plus the congressman na ito'y pinahinto nila. Binigyan sila ng 20 million. Papirma ng papirma sila, bigay ng bigay. Ito namang Comelec, ito yung Comelec, ni better shape up. Tanggap kayo ng tanggap, tayap ng tanggap. For what purpose? Eka nga, tanungin ko kayo. Diba niya, dumadating na yung ano, so we are accepting natin. Para ba? I-file ninyo. What is the legal purpose of you accepting the unverified signatures submitted by the congressman or their men na binayaran ng 100 pesos. You know, Comelec, pag ginamit mo ang pera, tapos i-bribe mo ang Pilipino for him to sign a document, whether hindi lang lalayo yan, that is bribery. That is fraud. Makukulong tayong lahat dito o magkagulo tayo. Tandaan ninyo yan. Pera ng tao doon sa signatures. Alam ninyo yan. Why don't you find out? Trabaho ninyo yan eh. Ninyo yan to validate. When do you validate? Kung nandiyan na sa inyo lahat, kaya ninyo yan? Isasahin ninyo ulit. All you have to do is to maghanap ko ng mga tao doon. Ano ba nangyari dito? Ito, nagbili yan. But was the Failing to do that, that is in neglect of duty, irremis. Pati kayo masasali dyan. Was the PI already Excuse me, Edith. Yes, we'll entertain the question here. Go ahead. Good evening, Mayor. Yes. Sabi ni Trillanes, dapat daw, matapos nung ininsulto, pinagbintangan ang presidente nung nagdaang rally, dapat mag-resign na daw si VP Sara as Education Secretary and as Vice President as Delicadesa. Si Trillanes, huwag mong pakinggan yan. Kasi ang mismong military, hindi nga nakikinig sa kanya. Ang may naiwan sa kanya konti, yung mga classmate niya. Alam mo, ang sa totoo yan, Trillanes is a simpleton. Walang idea, sige bitaw-bitaw ng salita, hindi niya alam ang batas. Basta kung ano lang yung stock knowledge niya na pag-aralan niya noon. Bubo itong gagong to eh. Ito ang typical na tinatawag ng mga Tagalog na torpe. Ang gano'n. Walang utak to. Walang utak to. Huwag kang makinig dyan kay si Trillanes. Mga military, hindi na nakikinig eh. Tanungin mo yung mga, karami itong military, magtanong kayo. Hindi na nila pinapansin yan. Parang expelled na yan siya sa ginawa niya doon kay Reyes.
Pero man tao, pinahiya niya tapos nagpakamatay si Reyes. Do you think that would sit well with the PMAers all over the world? Ang akala lang niya, he was doing a heroic duty. Mga Trillanes, parang ano, sino ba? Sino bang iakulong kay Trillanes dito? Wala, mo po ano, tingnan mo yung magsabi, based on my track record, ang ano niyang, you know my track record. Anong track record ng putang ina ka? Nag-mutiny ka, tapos pagdating ng pulis, nag-surrender ka. Akala ko ba matapang ka, magpakamatay kang yawa ka? Buti lang, hindi ako na pulis doon. Putang ina, binaril kita. Bayabang na. Sana ang nanay niya, nakikinig, sabi mo, badlungan na imong anak, nagkakalat sa mundo eh. Was given that opportunity to run for President Nanalo because of the sentiments against Arroyo. Sige, magtakbo yan siya uli. Tignan mo kung paano ko babuyin yan. Liksunin ko yan sa butang ina. Doon sa harap niya. Akala niya matapang man siya. Doon na kung salita sa harap niya. Ugok, akala niya PMA siya ng antigas. NPA trained ito. Siya PMA, ito NPA. Okay, yes. Mayor, may gabi. Laro mo lang na mo, atong di istorya ni President Marcos about yung kanil. For the record, wala may epekto sa imuha on your body, mind, ang kintanil? That was 8 years ago. Iba daw ang kintanil. Makaalig daw. Usa sa imuha, karon wala may epekto sa imong panlawas, panguna-una ang kintanil? Wala man ang akong addiction, wala man gud mawala. Nga ipintanin pero wala man to. Kasi ang addiction ako o basing na babae. Mo may tinuod na kaya mo taga Davao nakita mo. Nakita mo na ako ingon na. Kalabi. Second, Mayor, you've mentioned about the Mindanao independence. I remember it well. Sa una, yung panahon ni Caloy and Pimentel, lalaga nito ipakita sa una. Movement. Movement. Mindanao Independence Movement. And laanay anthem para sa Mindanao. With this thing right now, lalababoy na hunang-hunaan, nabubuhat mo as a presentation, kung sa may Mindanao sa flag sa Pilipinas and everything. We, since I have publicly acknowledged na gusto na ko si Bebot Muhed sa mga Davao grouping, not necessarily a party, mag-ito naman, then we would listen to him. Kasi may nakibaw sa webwitan. Papel-papel pa sa ito, basa mo lang. So, what would you, saan tawag na ito, Mayor? Political party or movement? It's a movement. It can be a political party. Pag naanay gobyerno, then we'll have a political party. But the movement to start ang makinarya para mulihok na towards independence, there's a process. Mato pa taog dili ta ba kaingon nga kitay mag-report mo si Zid ana madugo yan patay tayo. Punta tayo doon sa United Nations. Then we'll file a petition, probably yung mga taga Mindanao o signature campaign lahat yung tarong talaga ba yung tinuod. And if
whoever is in charge there would say that, okay, let's have a plebiscite. O, kung magsabi lahat natin kami na alis kami. Okay, tayo na. Kayo, ikaw, kung hindi mo gusto, lumipat ka na lang. Umalis ka na sa Mindanao. Pagbalik mo, hingihan kita ng pass card. Pass. Hindi visa. Ano yung passport? Taga saan ka man? Sa probinsya mo? Ha? Nakalimago. North Cotabato? Mindanao, Hapon, no? I'm just going to correct some facts that you cited. Pimentel has nothing to do with the MIM. It was Ruben Canoy. Okay? Federalism. Sir, na mo'y timeline. The only reason, remember this, do not misquote or dagdagan ninyo or tanggalan ninyo. The only reason na bakit kami talagang disappointed is ang pera ng bayan. Putang ina, sinasalsal nila, inuubos kung anong pinaggagawa. Ang magtaong bayan, pobre pa rin. Yang bilyon na yan, kung itinapon niya doon sa public, baski na sa bahay, pambahay na lang. Walang limit ang ano nila. Sabihin namin, sa inyo. Sa amin, alam namin may pera, pero putang ina, wala akong, I would not have a good conscience na gamitin ko yan sa ganong pamaraan. There is always money. There can never be a government without money. Meron talaga yan. Meron sa amin yan. We had the opportunity. Ang problema, were we willing? Kagaya nung aking federalism, hindi man akin yun. That was a platform. Pero naglagay ako ng komisyon. Pinag-aralan ko, hindi ako, sila lang yung pamilya eh. Sabi ng komisyon, not the right time. Kasi alam mo bakit? Federal dito, federal doon. Dito may bakbakan sa Hulo. Dito sa Cotabato, may Lanao. Dito sa Bicol, mga kriminal. Pero kung kami na sa Mindanao, kausapin naman namin lahat. Pati na yung mga Moro. Sila talaga ang dapat manguna. And we will give the Moro almost lahat equality. Lahat. Pati sa gobyerno, everybody will participate. Mga Moro naman ugali namin. Moro rin talaga ako. By blood. Ito si Bebot. Kalaban, ba si Bebot? Right. Programa naman namin to. Bakit kayo natatamihin? Sir. Okay, sige, Ruf. Mayor, saan hahantong yung bangayan ni President Marcos? Pangalawa po, iklaro ko lang, are you asking or challenging the President right now to undergo a drug test, Mayor? If you insist on the fentanyl, that was 8 years ago, tapos na ako dyan. Sa operasyon ko yung
Diba? Noon, kita ninyo ako, Mayor, ako umating ako dito, naka-plaster cast. You remember that? Yun. That was the last time. After 2 days, wala na. Sabi ng doktor, wag na. Kaya ngayon, gusto niya itong fentanyl. I will challenge him. Luneta Park. Oh. Dalawang kamay. Iyo. Mayor, can you elaborate on what you mentioned? Dugay na tayo ang kita. Abang tira-tira. Mayor, what you mentioned about the president going to Germany, ano pala ginawa niya? Going to? Germany. For the... Ay, ako tinatanong siya eh. Ako natanong. Just before the election, many months before, went to Germany for a rehab. Nagpunta siya sa Germany bago lang, di ba? Nagpunta sila sa Germany, di ba? Why Germany? Stem cell. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maghimalaya magbigay ng kanilang personal na opinion sa comment section. Hanggang sa muli tayo sumentro sa pagkakaisa at bagong pag-asa. Ito ang Tindig Pinas. Huwag mo ang kalimutan i-like agad ang video. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe na yan.